faithfulness. Thank you for your presence here with us today. We acknowledge, O God, that heavens are open before us and above us for you to work a mighty work in our midst. We are in expectation, O Father, that you will meet the needs of your people, your children. We have a high expectation, O God, that you will feel our earnest desires, Lord. You will make us understand, O God, the need for preparation, being prepared for parenthood, O Lord. Natural and spiritual parenthood, O God. We pray, Holy Spirit, that you will continue to open our eyes, Lord. Maunawaan po namin, O Diyos, ang nais mong ipapatid sa amin. Mga magulang, gayon din ang mga kabataan na iyong inihanda para sa isang malaking gawain. Salamat po. Titiwala kami sa iyong katapatan. And Holy Spirit, I pray, be with us today. Pour out, Lord, your mighty presence. Embrace your people, O God. Let them know, Lord, that you care. Let them know, God, that you are here. Let them know, Lord, you're sovereign in all things. You are in control of our lives and everything. For all these things, O God, we give you all glory, praise, thanksgiving. In Jesus' mighty name. And everyone say, Amen and Amen. Hallelujah. Magandang bangga po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Sa mga nanay, kami nagagalak para sa inyo. Bagamat hindi lamang tuwing Mother's Day kami kumikilala na napakalaga ng role ng mga nanay sa ating buhay, ay dapat lang naman na lagi nating alalahanin, no? May mga nanay tayo at mga kadalagahan, magiging nanay din kayo. Okay, so ngayong umaga pong ito tayo tatalakay pa rin sa tema ng loving the household of God. Okay? God loves households. Kaya nais ng Lord yung ating mga pamilya ay maging household of God din, no? So, bagamat ang ilan sa atin hindi pa kapamilya, spiritually ang ating mga biological families, pero kailangan po na trabahuhin natin yon dahil yun ang desire ng Lord na lahat ng household, lahat ng families ay maging family of God. Today we'll be discussing about one crucial aspect of loving the household of God. Dadako tayo sa parenting. Sabi mo sa katabi mo, parenting. Yan. Paano maging nanay, paano maging tatay. Sa natural and spiritual family, dalawa yung ating pag-uusapang family. Natural family and spiritual family. Okay? Yan alam maunawa natin, parallel to, no? Merong parallel truth. May katotohanan na totoo sa natural parenting, mga nanay, tatay, and spiritual parenting, yung po mga leaders, mga spiritual leaders, mga pastors, cell group leaders. Meron pong matututunan tayo sa parehong aspeto. Okay? So let's read from our scripture in 1 Timothy 5:8. Sabi po rito, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Wow. Ito yung isang talata na sumisentro ngayon sa parenting, no? Ito yung
nagsasabi na parenting is all about provision. Hello? You provide not only basic necessities, but you provide guidance, you provide counseling, you provide direction, you provide the protection. Lahat, all-inclusive. Pag sinabing provision, hindi lamang pera at pagkain ang pinag-uusapan dito. Hindi lang yung basic needs. Hindi lamang, alam niyo yun, tahanan, hindi lamang pagkain, hindi lamang education. It's all-encompassing. Alright? So, let us emphasize the need for responsible parenting, both natural and spiritual parenting. Kinakailangan po na maging tayong responsable. Okay? And help us identify crucial areas of parenting responsibilities. Maunawaan natin ano yung mga parenting responsibilities. So, hindi po ito sa mga nanay-tatay lang. Para sa lahat to. Bakit? Kasi lahat tayo ay tinetrain ng Lord for parenting. No? Kung kayo mga dalaga at binata pa, okay lang yan kasi naglilid kayo ng cell group. Still, parenting din po yon. Spiritual parenting. Okay? Kung kayo ay batang-bata pa, para sa din to, para maunawaan mo din naman kung ano yung pananagutan mo sa mga parents mo. So, it's all inclusive. Kaya wala ditong matatapo na mensahe. Lahat para sa atin to. Alright? So, yung chapter 5 ng Epistle of 1 Timothy, yung ating tinalakang talata, ito isang pagpapalakas kay Timothy. Admonition and instruction to Timothy mula sa kanyang mentor. Yan. So, noon, meron ng mentors eh. Diba? Ginagaya lang naman natin kasi may mga kumakalat ngayon na mga iba-ibang mga issue patungkol sa discipleship sa G12 na parang pinapalabas ay para daw pinalaya nga pero alipin pa rin. Huwag kayong papato sa ganung mga posting sa sa Facebook. Parang sinasabi, bakit parang ang isinusulong ba nating paglaya ay pagkaalipin pa rin na matapos kang lumaya? Ay alipinin ka pa rin ng mga leaders? Hindi po yun ang ating sinusulong. Ang sinusulong natin ay paglaya na ipinaglalaban ng Panginoon, yung paglaya sa kasalanan at sa ng sumpa nito. Pero hindi tayo nagsusulong ng paglaya sa pagsuway sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. No? Walang kalayaan po ang pagsunod sa Panginoon. Totoo tayo alipin ng salita ng Diyos. Kung titingnan natin. Hello? Wala tayong, kasi nasa kingdom tayo eh. The word of the king is the law of the kingdom. That's it. No? Kasi, ewan ko paano nangyari yun, na inisip na, bakit parang kung tayo nag-pepepsol, parang alipin pa rin? Hindi po Huwag kayo makaramdam ng ganon, no? Mali yun, no? Yun ay pinag-utos sa atin na nagpalaya sa atin. Amen? Pinalaya tayo sa kasalanan at sa lahat ng sumpa na dulot ng kasalanan. Pero hindi tayo lumalaya sa utos ng Diyos. Utos yan, alipin tayo ng utos ng Diyos. Tanda natin yan, no? Tanda yung awit, I'm free to be the servant of the Lord. Lumaya ka kay Diablo sa kasalanan, sa tansumpa na dulot ito upang maging lingkod ng Panginoon. Alright? Kaya let's put it in proper context. Minsan kasi very democratic yung mindset na nagkakaroon ng, alam mo yun, pinaghahalo. Parang grace. Pinaghalo. Pag sinabing grace, sabi nila, grace, di lahat. Wala ka nang gagawin. Pwede ka na magsimba. Pwede ka nang mamuhay sa dati mong kasalanan. Grace daw Tapos na. Hindi. Ang natapos lang doon ay yung sacrifice para tayo maligtas. Pero, si Lord lang ang tapos. Ikaw hindi pa tapos. You have to work out. Amen? May tatrabahuhin tayo. Tapikin mo katabi mo, sabi mo, hindi ka pa tapos. Si Lord lang yung tapos. Di ba? Sabi sa Biblia, nung si Lord ay makatapos, He sat down. Naupo na siya. Wala na siyang gagawin. Bakit? Sabi nila, kayo naman, go. Sabi Lord,
Go make disciples. Hindi pa tayo pwedeng umupo dahil hindi pa tayo tapos. Amen? Alright, so instruction ni Paul kay Timothy dahil si Timothy ay napakabata pa na maging pastor. No? Tulad ninyo, mga cell group leader, ang ginagawa nyo rin, pagpapastor ng mga tao. Huwag kayo mamamanga na ang bata-bata ko pa, meron akong responsibilidad, ba mas maganda nga yun eh. Maaga kang namumulat sa responsibilidad because what we are talking today is about responsibility. People who learn responsibility early in their lives are the effective and most fruitful leaders and parents. No? Bata ka pa, namulat ka na sa responsibilidad. Alam mo yon, lalaki ka na ikaw isang very, very effective parent and leader. Kasi yung mga tao na hindi namulat sa responsibility early in their lives, ako, grabe, pabaya. Yeah. I've seen many people like that. Kaya huwag na huwag ninyong i-despise yung responsibility. Even the Israelites at 12 years old, kaya sila nagkaroon ng celebration bar mitzvah ka na, bat mitzvah ka na. 13 years old ang lalaki, ang babae 12 years old. Ibig sabihin, mas madali mag-mature ang babae. Yeah. And that's from God. Yun yung ng Israel yun ang kanilang kultura. Ano ibig sabihin ng bar mitzvah? Ibig sabihin, they are released for responsibility. 12 years old. Tanging mga tabi mo, ilang taon ka na? May pananagutan ka na ba? Layo ng kultura natin. Ngayon, 20 years old na. Grabe. Bata pa rin. Pabebe pa rin. Alam mo yon. Patayin natin yung kulturang ganon. Hallelujah. Alam mo yon. As young leader in the churches they have established, Timothy, kailangan niya ng guidance eh. So yung parent niya, yung mentor niya, si Apostle Paul, eto, tinalakay yung mga bagay na mahalaga sa kanyang pagiging leader. Timothy was faced with many issues and challenges like what we face in our days. Kung ano naranasan natin, yun din naranasan niya. Bata siya, kinukutya siya, bata mo pa. No? Ako, 10 taon nag-aaral ng, alam mo yon, pagkapari, ikaw, nakabasa ng Bible, nagtuturo ka na, di ba? Hello? Ano naman pagkakaiba nun? Mabuti kung nag-aaral ka ng 10 taon, tapos meron kang na-disciple. Ay kung wala naman, di ba? So, yung teaching ni Paul transcends from spiritual parenting to natural parenting and vice versa. So, dito tinatalakay niya, natural parenting, then spiritual parenting, natural family, spiritual family, no? Kasi related to eh. Magkaakiba to, di pwedeng paghiwalayin to. No? Although malaki ang pagkakaiba nito dahil hindi natin may kukumpara yung natural parenting. Grabe, hirap ng mga magulang bago ka mapalaki ng ganan. You will not be what you are today and what you have accomplished today kung wala yung mga parents natin. For most of us, may ibang situation eh, pero normally, for most of us, you can never be what you are today kung walang parents na nagsakripisyo para sa'yo. At sana wag natin hintayin Mother's Day, Father's Day bago natin i-honor yung parents natin. Dapat everyday. Alam mo yon. Grabe, siya ba nag-imbenta ng Mother's Day? Kaya tuloy, once a year lang ino-honor ang mother. Nakita yung implication noon? Ay, sa Mother's Day na lang. Pwede naman ngayon eh. Bakit hindi pa yung Mother's Day? Come on! Tapi mo, katabi mo, sabihin mo, wag lang sa Mother's Day, Father's Day, honor, igalang, alalahanin ng magulang. Alam mo yon? 25 anyos kang inalagaan, pinalaki, pinag-aral, pinrovide. Tapos Mother's Day mo lang maalaala. Come on.
Sometimes we have to tell you the truth para ma-heart tayo and then maalala natin, oo nga naman. Maka-realize tayo. Tama ba? The whole chapter of 5, 1 Timothy chapter 5, was dedicated to attitudes. Yan ha? Attitudes and responsibilities of leaders towards their flock. Verses 1 and 2. And then attitudes and responsibilities of children to their aging parents. Yung mga magulang na tumatanda na tinatalakay dito sa Biblia. Paano kalingain yung mga magulang na tumatanda na? And eto, 3 and 4. And then responsibility of leaders and parents towards their children. Ito nga yung ating talata, verse 8. And then taking care of older widows. Ayan, panalagaan yung mga balo, yung mga orphans. And then responsibility of spiritual children to their leaders. Ito tinatalakay din yung responsibility ng mga members sa kanilang pastor at leader. Alright? Kaya matindi itong itong talatang ito. And then miscellaneous church ethics and instructions. Pero ang central message ay naka-emphasize talaga dun sa parental responsibilities that the parents have over their children. Yun yung providing for his own, especially for those of his household. Doon ang kapokus yun. And this is very true both to natural and spiritual parents. Kaya nakalamaan natin, parenting is all about provision. Alright? Providing basic needs, providing protection, providing education, providing, ano bang pangailangan mo, di ba? Nung una kasi, kaunti lang basic needs eh. Food, clothing, shelter. Ngayon, car, necessity na rin, di ba? Cellphone, necessity na rin. Load, lalo na. Sagot pa ng nanay, tatay mo yun. Hello? Ang daming necessities ngayon. Imagine life without parents. No? Isipin mo ang buhay kung walang magulang. Basic provision is essential to living in this world. Yan nga, food, clothing, shelter, education, transportation, cellphone, load. Puro basic yan. These are the things that our natural father and mother take care for us. Ma, yung aking friends, classmates, may cellphone, ako lang ang wala. Ganun na, no? Na magka-cellphone, ma, may cellphone nga, wala namang load. Grabe. Spiritual provision naman, discipleship, that's a spiritual provision. Essential to transform our lives, napakalaka para baguhin buhay natin. To fulfill our life significance, magawa mo yung dahilan bakit ka isinilang sa mundo. And to prepare us for eternity. Ihanda tayo para sa coming age. Yun ang kahalaga ng spiritual provision. Ito naman yung kinakalinga ng ating mga pastors and church leaders. So both of them are parenting. Meron kang natural parents at meron kang spiritual parents. Meron din ng pagkakataon yung natural parent is the same as your spiritual parent. No? So you can just imagine what your life is without parents. Isipin mo. Kung ikaw putok sa kawayan, wala kang parents. Di ba sabi nga, ayan, putok sa kawayan yan. Sabihin, walang kinikila nanay at tatay. Ganon. Sabihin yon, pero hindi naman maaari wala siyang parents. Meron at meron. Hindi ka naman lalaki kung wala kang nagmagulang sa'yo, di ba? Kung walang kumalinga sa, hindi ka naman, grabe naman. Ang hirap kaya. Yung mga batang napupulot lang sa pastoran, din mag-aalaga, ibang tao, i-adapt sila. Hirap kaya. No? Yung malaman mo ikaw ay ampon. Ang hirap kaya. Mahirap maka-breakthrough sa ganung mga damdamin. Na isipin mo palagi, nasan ang nanay, nasan tatay ko. Di ba? But don't you worry. Tatanda ka rin. Magiging nanay at tatay ka rin.
Tapikin mo katabi mo, mga dalaga at binata dyan, huwag kang mag-alala. Magiging magulang ka rin. And what you sow now, that you shall reap also. Kaya, be good to your parents. Hello? Kung anong ginagawa mo sa parent mo ngayon, pag parent ka na, yan din ang aanihin mo. Kaya habang may panahon, magbawi-bawi ka na. Right? Look here. Our natural parents, nanay tatay na, takes care of our physical needs for an average period of 25 years. Bago tayo makatayo sa ating sarili, 25 years tayong dinamitan, pinakain, pinaaral, inalagaan, kinalinga, pinorotektahan. Minsan iniisip mo mga, alam mo yon, nanay, tatay, kontrabida. Nagmahal lang ng iba, kontrabida na si mama at si papa. Alright? 25 years. In many cases, more than that. Di ba? 30 years na, mama at papa pa rin. Nag-asawa na, mama at papa pa rin. Ang tawag doon, extra miler. Taasan kami ng mga extra miler. So, just imagine, no? Kaya wala kang karapatan magtampo sa nanay tatay mo. Alam mo yun? Wala kang karapatan na maghinanakit sa nanay tatay mo. Alright? You can just imagine you cannot be what you are now without the role of your natural parents. That is what we have to thank God for if you have parents like that. Hello? Pasalamat tayo kay Lord na, wow, grabe. Yung iba, di ba, pinabayaan, nasa kalsada, street children, pinabayaan. Ako, kinalinga, pinag-aral, lahat. Even if other parents have not been very responsive, may mga kasong ganun eh. Yung nga, maagang naulila, iniwan, hindi naging responsible sa atin. Pero still, you won't be what you are now kundi sa parents mo. Somehow, they have loved you also. Ilang siyam na buwan ka sa tiyan ng nanay mo. Marami, di ba? Siyam na buwan na, kailangan ka lalabas. Di ba? Bigat-bigat kaya nun. Hello? Tapos hilot-hilot yung tiyan na. Ako taghilot tiyan ni Sir Robert kasi sumasakit yun. Kasi yung mga anak namin ay mga super eh. Si Genesis, 9.46 pounds. Ang pinakamaliit si Esther, 7 pounds. Maliit na yun, ha? Gigi, 8.5 yata. Ay, sa liit ni Pastora, kaya, lagi. Ako taga-alala eh. Last na to. Last na. Kailan ba naging last? Kay Jen, last na to! After 1 year, sister, bonus. 1.5 year, bonus pa rin, si RJ. Bonus. Kaya, hindi masabi na last na to. So tulad sinabi ko, we should not wait for Mother's Day or Father's Day or special occasions to remember them and somehow give them importance, no? As long as they live, habang buhay pa. Igalang nyo na, pahalagahan nyo na, alalahanan nyo na, habang may panahon ka pa. Because I have seen so many people grieving for their lost parents dahil hindi na naibigay yung mga ganong kalinga nung buhay pa. Mama, bakit ba kami iniwan? Samantala nung buhay pa, pinabayaan. Di maalaala, di man lang madalaw. Hello? That's reality. Mabuti ng tapatan tayo para masaktan bang kayo, balikan yung mga magulang nyo.
No, wag lang Mother's Day, wag lang Father's Day. No. I was with my mom ito lang. Nagbiyahe ako ng Friday evening, balik ako ng Saturday early morning. I met my mom, 84 na yata siya, 84. At bagamat medyo kuba na, pero sharp yung isip niya. No? Nagagawa lamang namin is bigyan siya ng, mga vitamins na magbibigay sa kanya ng lakas. At kahit ganun siya, pag nandurong kami, ipagluluto ko kayo, naman, grabe naman si nanay, diyan ka na nga lang, hindi mapapakali yung pag andun kami, magluluto at magluluto yun. Gigising na maaga, magluluto yun. Ganun palagi. 83 years old, nagluluto pa yun. Ganun siya sa mga anak niya. Hindi na kami bata. Matatanda na kami. Ano ka ba? Senior citizen na nga kami. Totoo. Pero sa totoo lang talaga na-appreciate ko yung magulang namin dahil ganun sila ka-caring. Kaya maganda yung mga ganung family. I want you, mga kabataan, na nasahin natin na yung ating family ganun, maging close. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya tuwing January 1, andun kami tipon-tipon, lahat na makauwi para lamang sa reunion. Kaya it's life. We must value life. Alright? So kung ganun tayo sa ating mga natural parents, the same token, isipin natin, what would our eternal destinies be without spiritual parents? Ganon din, di ba? Parang, nasa na kaya tayo kung walang spiritual parent, walang gumabay sa atin, walang nag-lead sa atin, walang nagtuturo sa atin. Okay? We should be happy that we have spiritual families taking care of, nurturing, and preparing us for the next age to come. Inihanda tayo sa next age. Yun ang mas matagal eh. Yung next age. Kaya ito, pansamantala lang to eh. But you know what you are doing right now in this temporal short life, yun ang magdedetermine ng iyong next age. Hello? Huwag mo sabihin, saka na ako prepare pagka andun ako sa next age. Hindi. You are now preparing for your next age. What you're doing right now is your preparation for the next age. Kaya dapat pagbutihin natin. No? Kumbaga sa pag-aaral, ngayon ka nag-aaral for the future. Ngayon mo dapat ginagawa yung para sa future mo, sa coming age. That will determine your destiny and your, alam mo yun, yung reward, lahat, madedetermine ngayon. Tapikin mo katabi mo, sabi mo, pagbutihan mo ang paghahanda dahil walang second chance. Hello? Walang second chance. Once na palpak ang paghahanda natin, walang second chance. Right? Ano ba yung mga aspeto ng provisional responsibilities ng isang parents? Sa ating talatang binasa, nakakita na napakahalaga pala yung manifestation of keeping the faith. Pag sinabing keeping the faith, ibig sabihin ko, isang Kristiyano, isang mananampalataya, you keep the faith. You stand for your calling as a Christian. Pinapatunayan mo ang iyong calling as a Christian if you know the word provision. Yun eh. Kasi parenting is providing. Yun. Alright? Provision for self and your own household.
Keeping the faith or being faithful to God's calling requires great responsibility of providing for self-need and the needs of people who depend on us. Yun. Kaya nga, di ba, parang ang hirap mag-asawa dahil hindi mo kaya eh. Alam mo, hindi mo kaya. Parang hirap. Pero kung di naman maglalakas loob mag-asawa, lalo namang walang mangyayari. Tatanda nang walang pinagkatandaan. I mean, parang, paano ba to? Pero huwag kayong mag-alala. Meron pa tayong pag-asa. Amen? Hirap eh. Parang kakambal talaga ng pagpapamilya ay yung provision. It's a great responsibility. Tapigin mo katabi mo, huwag ka ma-discourage sa mag-asawa ka naman. Huwag ka magpakatanda. Huwag ka ma-discourage. Yun ang essence of parenting responsibility, provision. So in provision, marami itong areas, right? Providing basic physical needs, providing security and protection, providing discipline and guidance, providing education to prepare them for the future, training them to be responsible and accountable for their actions. Ang daming aspeto nito. Bilang magulang, lahat ng ito. No? Basic needs, yun nga, food, clothing, shelter, car, cellphone, load. Yun ang basic needs ngayon. Security and protection. Pag sinabi security, may home ka dapat na sila is secured. Alright? Protected. Providing discipline and guidance. Dapat ay meron tayong values na ini-inculcate sa kanila habang lumalaki. Providing education. Magandang edukasyon para meron magandang future. No? Pero being practical, mas maganda pa na, alam mo, TESDA. Yan. Kung di mo rin lang kaya ang college, TESDA. Di ba? Mas madaling magkaroon ng work dahil yun ang hahanapin ng mga employer. TESDA accreditation. Okay? Be practical. Di ba? Sa dami ng college graduate ngayon, ilang porsyento lang ang may trabaho na hindi sila underemployed. Pag sabi underemployed, they are being, alam mo yun, employed in the job where they were not trained. Nasa call center, a teacher, di ba? Nurse, medtech, call center, wala eh, no? Exploited. Kaya, it's life's reality. Kaya nga sa dami na gumagraduate, kapag ka hindi ka above average, then meron ka makakita ng employment na gusto mo. You'll be employed in a job where you would not enjoy. No? Maliban na lang talaga kung talagang ko ay, alam mo yon, maraming skills. Kaya kailangan may skills ka eh. Kaya alam mo, mahalaga sa parenting, marami kang skills. Marunong ka magluto, marunong ka ng basic maintenance, yung paglilinis, paghugas ng plato. Dapat alam natin lahat yun. Pagpukpok ng martilyo, alam mo, lahat yun eh. Di mo na iupo yung pag-repair ng mga, di ba? Anong alam mong pukpukin? Yung pa-carpentry. Ako, gusto ko mag-offer ng gana na training dito. Yung gusto. Yeah. Mag-training tayo magluto. Kahit hindi ako expert, I will teach you basic cooking. Carpentry, I will teach you plumbing, kahit electrical. Dapat marunong ka eh. Bakit? Kasi as parent, ang hirap na una, sira yung bangko, hanap ka ng karpintero.
Mayaman. May kamay naman. Di ba? Kaya namang gawin. Kaya lang, pag di sanay, kamay mo, mapupukpok mo. Kaya dapat, mag-train. Parents are morally and physically responsible for bringing up their children. Sa totoo lang naman, panagutan ng parents yan. This responsibility is shared by both natural and spiritual parents. Sa leader ka, may pananagutan tayo sa ating mga, alam mo yon, sinesel. Right? And both parents share the joy and the pain of parenting. May joy and pain ng parenting. Hello? Masarap tawagin, nanay. Grabe ano? Nay! Tay! Madaling tumawag ng ganun eh. Sa cell group, yun ang tawagan. Pero as nanay, tatay, hindi mo talaga alam ang pain ng parenting unless you become a parent, natural parent yourself. May joy, may pain ang parenting. But of course, nothing can match the joy and the pain of a natural parent. Yung bang nakita mo yung baby, yung unang salita niya, Mama. Oh, di ba? Woo! Ikaw yung nanay. Woo! Nagsasalita na sa baby. Papa. Wow. Yung nasaksi mo yung unang hakbang. Pagka parent ka, maunawa mo rin. Yan, hindi pa ma-appreciate eh. Di ba? Kasi pag sinabi sa iyo, alagaan mo itong bata, ay, naku. Yan na kaya naya ko. Oh, come on. Pupunta ka rin dyan. Alright? At kung hindi ka man magkaroon ng biological children, dapat handa ka sa spiritual children. Kasi design ng Lord sa atin, both. Alright? Okay. So alam mo, yung pagka nadama mo na yung sleepless night dahil may sakit yung anak, tulad ni Akiyo, ngayong kalalagayan ngayon, kaya yung 4 hours sleep, okay na yun sa magulang. 3 hours sleep, okay na yun. No? You just find the strength and the joy na makita mo yung bata ay, kasi mahirap pa kayong bata nakikita na helpless eh. Helpless ang bata kapag ka hindi mo gagawin yung dapat gawin. Pag di ka magpupuyat, bayaan mo na ng mataas ang lagnat. Ubas-basa. Di ba? Hello? Ba't kayo nakatingin sa akin ng ganan? Tapikin mo katabi mo. Magkakaanak ka rin kung wala ka pang anak. Ha? Yun naman malalaki na mga anak. Sabihin mo, graduate na kami dyan. Kaya yung nagmamadaling mag-asawa, hello. Yung mga nagmamadali dyan na mag-asawa, yung mga high school pa lang, gustong-gusto na. Nako! Magising-gising ka na. Okay. Meron lang akong 2 points. Call for parenthood. Ito yung pagkatawag ng Lord sa atin for parenthood. Okay? Sabi sa ating talata, but if anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Masahol pa sa di mananampalataya. No? Kaya, parenthood is provision. Dapat maunawaan natin yan. Kung papasok tayo sa parenthood, then we should be ready to provide. Yun eh. Alright? So number 1 point is develop a sense of responsibility.
Napakahalaga na yan. Yan lagi ko sinasabi sa akin, mga anak, magkaroon kayo ng sense of responsibility. Ang hirap kasi yung mga anak namin lumaki na provided lahat. Baon, pagkulang pa. Humingi na sa nanay, hingi pa sa tatay. Yung mga style ba? Dadaanin sa pa-cute-cute. Hallelujah. Pero yung mga bata na maliit pa ay natuto na ng maging responsable. Kakaiba yun. Okay? Training yan eh. Kaya nga, parents, men and women, even children and everyone, alamin nyo, know for sure that we are being prepared for both natural and spiritual parenthood. Yan ang totoo nun. Kaya kahit nanay, tatay ka na, hindi ka pa excuse sa spiritual parenthood. Wala ka pang asawa, yan. Natural and spiritual parenthood, ihanda mo sarili mo. Alright? To natural parents, fathers and mothers, yan, yung mga nanay, tatay na may mga anak na, malaki na. God's plan for us is to be both natural parent and spiritual parents. Kaya wag natin pong tanggihan at i-train pa rin sa pag-share, pag-disciple, dahil yan po talaga yung pagkatawag ng Lord sa atin. Why? Life does not stop at natural parenting. Yan po ang totoo. Hindi dyan nagtatapos ang ating takbo ng buhay. Ay, salamat! Mga anak ko nakapag-aral na lahat! Hindi ka pa tapos. Meron pang dapat tayong gawin, that is spiritual parenting. Alright? Life doesn't stop at natural parenting. It should culminate in spiritual parenting. No? Doon dapat nagkukulminate. Doon dapat, alam mo yon, na bakit ba? Kinakailangan ko pa mag-disciple, ang tanda ko na. The call to make disciples doesn't belong to the monopoly of pastors only. It's for everyone who believes the gospel of Jesus Christ. If you're a gospel believer, then you should be a Great Commission lover and implementer. Naniniwala ka sa Ebanghelyo, then maniwala ka rin sa Great Commission. Magkakambal yan eh. Di pwedeng paghiwalin. The gospel and the Great Commission are inseparable. Yan po ang totoo nun. Hindi pwedeng paghiwalayin yung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay, at saka yung humayo ka at magdisipulo. Magkakambal po yun. You cannot be a believer of the gospel without the responsibility of implementing the gospel by discipleship. The Great Commission is all about discipleship. Yung Great Commission sinasabi na sa Matthew 28, no, sinabi, Lord, all authority in heaven and earth has been given to me, therefore you go, make disciple of all nations. Tapos na si Lord, nakaupo na siya eh. Pero tayo, hindi pa tayo pwedeng umupo, hindi pa tayo tapos. Sa mga anak naman, children and married young professionals, you are being prepared both for natural and spiritual parenting. So, develop a sense of responsibility early in life. Kung tayo puro laro pa rin ang alam, my God, itigil na natin yun. Sabi nga, lalaki ka, 13 years old, bar mitzvah ka na eh. Sabihin, dapat meron ka ng sense of responsibility. May ginagawa ka na sa inyong tahanan, una sa lahat sa tahanan. Diyan unang ipinapakita yung ating pananagutan. Amen? Nagsasaing, naglalaba, naglilinis ang bahay. Hindi yung puro dota, barkada, bisyo.
Tama na yon. Gimmick, alam mo yon? Tama na yon. That's playing. Meron tayong kasabihan lagi dito, play now, pay later. Pag ngayon, ang buhay, tununin mo isang laro, sabihin, you are happy-go-lucky, magbabayad ka rin sa huli. But if you pay now, you study hard, work hard, serve the Lord, then you will play later. You will enjoy life in eternity. You will be greatly rewarded. Okay? Develop sense of responsibility early in your life. As I've said, people who develop a sense of responsibility early in their lives are the most effective and reliable parents and leaders. Yeah. Kasi holistic ang approach eh. Holistic. Yung sabihin, lahat nakikita ng pangailangan nakikita. Minsan kasi kapag tayo natutunan ng responsibility, nakikita lang natin immediate lang na need. Pero yung need behind that, di natin nakikita. Hello? Minsan yung simpleng, alam mo yon, yung simple na problema sa kusina, yung tulo ng gripo, di natin nakikita yon. Pero darating time, mawawalan tayo ng tubig. Bakit? Yung maliit na problema, lumaki na eh. So habang maliit, solusyonan para hindi nalalaki. Mga ganun mga klase na mga, pagka meron kang sense of responsibility, alam mo, darating ang time, lalaki ito, kaya gagawa ko ng paraan ngayon. Ibang, ay, saka na yan, saka na yan, saka na yan. Pag dumating na yung time na sumabog na yun, mahirap nang solbahin. Hello? Yung sense of responsibility, maliit pa lang problema, ginagawa na ng paraan. Huwag nang palakihin. Huwag nang palawigin. Pagka lumawig pa yan, mataranta ka na dahil hindi mo na kaya. Learn the importance of work and value its worth. Malaga yung labor, yung work. At yung worth noon, pag may work ka, may pay ka, di ba? Ang kabayaran ng trabaho ay sweldo. Di ba? Pag may work, may worth. Pahalagahan mo yung worth noon, yung pera. Huwag kang maging extravagant. Huwag kang maging parang milyonaryo na, alam mo yun, humingin ka nga sa nanay tatay mo kung gusto mo pa yung mga signature na mga damit at mga wallet, mga sapatos. Hello? Do not live in luxury of reckless spending. Value money's worth. Work and save for your future. Yun eh. Okay? Ayan, sa mga, ano pa, yung kumbaga yung mga kabataan pa na walang iniisip kundi, alam mo yun, mabuhay para sa kasalukuyan. Don't live for today. Live for your future. Amen? Huwag na tayong ganon na mga tao na namumuhay para lang sa kasalukuyan. You should start living for your future. Live for your eternal destiny. Mas maganda yun. No? So yun nga, you should, as parents, being prepared as parents, learn the basics. Yung mga trabaho sa bahay, cleanliness, maintenance, carpentry, plumbing, electrical skills, cooking, driving, gardening. Alam mo, kapag ganan tayo, wow, grabe. Oh. Sino ba naman yung magkakagusto sa iyo? Di ba? Mababae, malalaki, kung marami kang alam sa buhay. Di ba? Maganda ka na, marunong pa sa buhay. Wow, grabe.
Likeable talaga. Likeable. Ang hirap nun, di ba? Ganda-ganda, hindi naman makapagluto. Ano mo, kakain mo ang ganda? Makakain mo yung ganda? Eh, pag nag-asawa ka na, away na yun. Di ba? Babae ka, dapat marunong ka. Hindi, yung expectation ng mga lalaki. Babae ka, dapat marunong ka sa trabaho ng bahay, magluto, maglaba. Ikaw ang babae. Aba, ano ako, atsay? Away na. So, mahalaga na marunong tayo. Kahit pa paano, yung bang, pag nag-init ang tubig, di nasusunog ang kaldero, yung ganon. Ininit na tubig nga lang, nasusunog pa kaldero. Ano ba yan? So yan, dapat i-develop yung sense of responsibility early in life. Paano ba yun? Yun nga, look for small things na po pwede mong gawin. Doon nag-umpisa sa mga malit na mga bagay. Dapat ayusin, dapat linisin, dapat, no? Be responsible. Sa cell group, ganun din eh. No? Be responsible for small things. Tingnan mo lahat. Hindi, bahala na si ganun. Lahat naka-assign na, ay, wag ganun. Alamin mo rin yung detalye. Dapat susiin mo rin yung mga detalye. Dahil pagka pumalpak si ganon at si ganon, ikaw nung ang ikaw ang leader eh. Ikaw mananagot lahat. Tama ba? Bilang leader, sagot mo lahat eh. Eh kung, okay na, nag-assign ka lang, pero inanong ba, paano na gagawin? Paano yung execution yan? May detalye ka ba? Tininan ba yung kanilang detalye ng execution? Eh baka wala man lang yung checklist. Yun ang uno, di ba? Hello? Pag mayroong activity checklist, very important. Na-assign nga, wala naman checklist. Pati nga ng checklist, wala po. Eh paano mo gagawin to? So malamang palpak. Kaya as a leader, we should, alam mo yon, susiin mo yung maliit na mga bagay na dapat na makita mo. One thing that will give you a sense of responsibility is having a things-to-do list. Napaka-simple noon, pero napakalaki ng impact nun sa buhay mo. Pag meron kang things to do, today, tomorrow, future. No? Short term, long term. Importante yan eh. Pag wala kang things to do, then you don't know what to do. Di ba? Kung anong maalala, ay, gano'n nga pala, ay, gano'n. Lagi kang taranta. Bakit? Kung anong maalala mo lang eh. Ay, gano'n nga, ay. Pero kung meron kang listing, malayo pa, naalala mo na, nagagawa mo na kagad. Hello? Diyan mo makikita ang isang responsible person kung meron siyang things to do. Tapikin mo katabi mo. Kapatid, umpisahan mo na. Right? Meron naman kayong journal, at ilagay nyo sa likod ng journal na things to do. Di ba? It will help a lot. Number 2 point. Eto, hanggang number 2 lang tayo. Be aware your day will come. Alalahanin mo, darating din ang panahon mo. Para sinasabi, magiging nanay ka rin. Magiging tatay ka rin. Di ba? Yung bang sayaw mo't sa gusto, magiging nanay ka rin, magiging tatay ka rin. Either biological parent or spiritual parent. Pero ano nga ba ang buhay? Di ba? Hebrews 5:12, sabi rito, for though by this time you ought to be teachers, para sabi rito,
Dapat ngayong oras to, nanay ka na, tatay ka na, cell group leader ka na. Pero, gatas pa rin. Pabebe ka pa rin. Di ba? You need someone to teach you again the first principle of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Ang baby, mga 6, di ba 1? Hindi. 6 months, unti-unti ka nang introduce sa mga liquid. Pag mga 8 months na, 11 months na, ayan, solid na, di ba? Solid na. Hanggang sa humiwat na sa gatas, ayaw na ng gatas. Gusto nyo, laging solid. Mahirap naman hindi tayo magmamature, ano? So, life is a cycle. No? Ang buhay, cycle lang yun eh. You are not always a baby or a child who feed on milk. Hindi tayo palaging spiritual baby. Hindi ako masaya na si Akiyo, manatiling Akiyo na, cute-cute mo! Gusto ko lumaki si Akiyo. Ganon din naman tayo, spiritually. Hindi tayo laging spiritual baby na, sige na, mag-journal ka na, sige na. Ganon. Alam mo yun? It is an abnormal thing not to grow. Abnormal na maging immature tayo. So expect that your day will come. Sabi mo sa katabi mo, asahan mo yan, darating din ang araw mo. Sabi mo, may araw ka rin. Magiging nanay o tatay ka rin. Di ba? You will become both a natural and spiritual parent. So be ready. Di ba? The reason why children go to school is that they are being prepared for parenthood. Di ba mga estudyante? Hello? Kahit sinasabi mo na, bakit ka nag-aaral? Para maganda kinabukasan. Ano yung sabi maganda kinabukasan? May magandang pamilya. O sabi mag-aasawa ka rin. Magkakaanak ka rin. Di ba? Yun eh. Parenthood is a cycle of life. No parenthood, no next generation. Hello? Papayag ka na yung lahi ng tatay mo maputol sa'yo? Ay ako magkaanak, mahirap magkaanak. Come on. Poor parenthood means poor next generation. Pag di natin pinag-aralan yung parenthood, yung tamang parenthood, whether natural parent or spiritual parenthood, yung next generation will be very, very poor. Mahirap. Magulo. Di maintindihan. Sabihin yung ating discipleship, di natin naayos. Nako. Hindi tayo magkakaroon ng magandang takbo ng iglesia. Unprepared parenthood means weak next generation. Mahina next generation leaders natin. Pag tayo hindi prepared. Kaya kailangan tayo, kung tayo nag-SOL, kung tayo nag-training, alamin mo na darating ang panahon mo. Hindi yung pagkatapos mo ng SOL 3, nawala na. Hindi naging parent. Hello? Come on. You should be prepared for parenthood. No? Dapat katulong ka na rin nagpo-proseso ng mga leaders. You're being sent. Okay? Kaya nga mga nanay, mga tatay, you are being trained for spiritual parenthood. I-desire po natin, kung tayo mga nanay, mga tatay, desire, discipleship process and training. Kailangan po natin yan. This is your opportunity to gain eternal significance and reward. Pagkakataon po natin to na magkaroon tayo ng
reward at saka yung ating eternal significance. If you think you have fulfilled life with your career or your children's education, alamin mo na there is more to life. Kapag ka tayo nag-disciple, mas maganda yung iyong eternal future. Hello? Huwag tayo makukontento na tapos na yung mga anak ko. Eto, medyo umedad na ako, senior citizen na ako. Ano nagawa natin kay Lord? Dapat nasahin natin na meron tayong magawa kay Lord. Hindi pa huli lahat. Hindi hadlang na lolo ka na o lola ka na. Mahalaga, gawin natin yung magagawa natin. Lord, I want to serve you. Amen? Kung haharapin mo na ang iyong manlilikha, ano ang in-expect mo na sabihin niya sa'yo? Ayun eh. Ang in-expect mo ba ay, well done, good and faithful servant? Kung yun ang in-expect mo, then, dapat deserve mo yun. Hello? Sabi mo sa tabi mo, dapat deserving ka naman. Na masabihin, Lord, well done, good and faithful servant. Ibig sabihin, tatrabahuhin natin yon para maging deserving. Alright? Ilang ating tandaan eh. Kung tatanggapin ka ni Lord sa kanyang kaharian, anong gusto mong sabihin sa iyo? Tama ba? Isa lang kasi yung commendation na maganda-ganda eh. Dalawa lang yung commendation eh. Isa yung away from me. At saka yung well done. Sa mga anak, children, and unmarried young pros, love your discipleship process. Mapalad nga kayo. Meron tayong ganitong church eh. Na nagdi-disciple. You're so fortunate that we have such church. We have discipleship in our church. You're getting prepared not only for your spiritual parenthood, but you're being prepared for your future natural family. Pagka ikaw ay mahusay mag-disciple, pagka nagkapamilya ka na ng natural family mo, mas appreciate mong lubha yung iyong pagkakaroon ng asawa at mga anak. Alright? You will know how to have and to love more your natural children. Ngayon ganito, if you are experiencing difficulties and challenges in your life now, mga hindi pa nag-aasawa, wala pang asawa, mga kabataan, kung nakakaras ka ng kahirapan ngayon, parang, hirap! Susuko na ako! Wala ka pa doon. You have not been there yet where your parents have been. Hello? Hindi pa yan. Kaya tayo nakakarasan ka ng mga challenges. God is preparing us to be a better person. Challenges are opportunities. Yung mga problema mo, pasahan mo yan. Lampasan mo yan. Kaya mo yan. You have not yet felt the real pain and sacrifices of raising you up. Hindi pa eh. Hello? Mga anak, andyan ba kayo? Yes! Hindi nyo pa naranasan yung hirap, sakripisyo nila sa pagpapalaki sa iyo. So you have to conquer those challenges na meron ka. Nahirapan ka, i-conquer mo yan, kaya mo yan. Wala pa yan doon sa talagang hirap ng isang magulang. God is preparing you to be a great parent and a spiritual leader. Remember, your day will come. And by that time, you will be ready. Kapag ka nalampasan mo lahat ng mga problema na yan, you'll be ready. Masaya ka sa time na yun dahil alam mo, inihanda ka na ni Lord eh.
Shall we all stand? Let's pray. Father, we thank you for teaching us your word today, giving us, oh God, the parallel between natural parenting and spiritual parenting, helping us understand, Lord, the implication of being a parent. Lord, tinuturo mo sa amin ang mga ibang experiences, mga kaparaanan na mararanasan namin bilang mga spiritual parent or natural parents. And Lord, we believe, O God, that we are being prepared, O God, for both. Dalangin po namin sa lahat na nandito ngayon, sa mga magulang na, ay patuloy pa rin po nilang mahalin ang proseso ng discipleship upang sila man din po ay makapaghanda ng isang better future for their eternity, ng reward and a better place in eternity. I also pray, Lord God, sa mga wala pang asawa, sa mga kabataan, estudyante, that they would see themselves, Lord God, na future parents and future leaders. At kung sila man yung mga leader na ngayon, Lord God, maunawaan po nila ng mga nararanasan nila ng mga challenges, mga hirap. Ito po ay bahagi ng pagmamold sa amin to trust you more, to be a better person, and to prepare us as excellent leaders and parents in the future. Salamat po mga sa iyong kabutihan. At sa lahat ng ito, Diyos, Ikaw lamang ang pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong ngalan. Tulungan mo po sa Lord God na ma-appreciate po namin, Panginoon, aming mga parents, both natural parents and spiritual parents. Help us understand, O God, that we are so blessed to be in our families. Ano man ang kalagayan ng mga pamilya ng iyong mga anak, they are blessed to have a family. They're blessed to have a spiritual family and a natural family. Thank you, Lord. We give you all glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name. And everyone say, Amen. Amen.